Hello everyone, my name is Lars and isa sa mga hobbies ko ay ang mag-repair or mag-restore ng mga bags. And today, ang papakita natin sa ating video ay ang pag-ayos or pag-enhance, right, ng mga bag na mayroong konting issues sa mga corners. So, yung tinatawag natin na corner rubs. Minor issues on corner rubs, discoloration, fading, mga ganyan. So, today, yan ang magiging ating focus. So, stay on if you'd like to see how that works. So, ito, I have a really pretty Louis Vuitton dali. Ang ganda nito. Super ganda. Ayan. Ganda siya eh. Kaya lang, meron kasi tayong minsan mga customers na medyo, concerned sila kapag may konting rubs sa dulo. So, itong bag na to, meron tong rubs na maliliit lang. Ayan. So, pakita ko lang sila. Ayan. So, parang hindi na siya even dun sa brown part na piping. Ayan. Ito yung kabilang side. Ayan. Meron siyang konti, no? Maliliit na white spots or lighter brown. Ayan. This side also. Ayan. Kitang-kita naman siya dito. Ayan. And also, the other side. Okay. So, ayan sila. So, ano lang to? Basic restoration lang, no, ng ating bag. Now, ang leather kasi, hindi naman yan na after makuha sa source, sa raw source or sa animal, ay may kulay na agad siya na ganyan. Dinadye talaga ang leather. So, there are different kinds of dyes that are used for leather. And for us to be able to, match the dye color, kailangan natin siyang patungan ng leather paint. So, today, ang gagamitin natin na leather paint, and this is the only brand talaga na I trust pagdating sa restoration. Itong yan, Angelus Black. And since yung brown niya, titignan natin, feeling ko kasi light masyado yung brown ko. Ito, meron din ako Angelus Brown. Yan. So, hahalo natin ng konting-konting black. So, dito ako maghahalo ng paint. Right? Lalagyan natin ng konti. So, uunahin ko muna yung brown. Siyempre, siya yung dominant color dun sa ano natin. Sa kailangan natin. So, ayan. Lalagyan ko lang ng konti. So, i-move natin ng konti ating camera para makita natin yan. Okay? Mas maganda talaga pag nag-mix ng colors dun talaga sa dish. Sa separate dish. Nag-try na ako dati mga cups, ganyan. Sobrang hirap. Parang hindi ko makita masyado yung color. So, today, ito, gagamit ako ng dish. So, yung black, lalagyan ko lang ng sobrang konti. It's advisable na kapag mag-mix ng ganito, magda-drop lang ng konting-konti dun pa sa side. Yan. So, nasa gilid lang siya. Yan. Para pag mix ko ng color, hindi masyadong maging dark yung brown natin. So, ito na yung aking brush. Pwede tayo gumamit actually na ito. So, usually, gumagamit ako maliliit na brush talaga pagdating sa mga corners para rin hindi humawa dun sa, syempre sa body. Hindi kasi pwede ng gano'n. Mahirap magtanggal ng paint sa body. Kailangan i-wipes agad yun. So, minsan kasi hindi natin nakikita. So, kailangan talaga is maliit lang yung brush. Either ganitong tip or ganitong tip. Okay. So, meron din ako isa pang ganito. Ayan. Smaller tip na brush. So, ngayon, mag-mix na tayo ng konting black dun sa brown natin. Ayan. So, I'm mixing a little bit here. Ayan. Nagda-darken na siya. Ang ganda. Ayan. It takes practice to get the right shade talaga. Hindi siya basta-basta yung mabilis na nangyayari. Pero, yung mga ibang nagre-restore ng bags habang naglo-learn sila or natututunan nila gawin to. Tinetest muna nila talaga as in maliit lang talaga na drop dun sa bag para din hindi ma-damage yung bag. So, I think we have enough brown and enough black. So, ito na yung parang darker version. So, yun yung lighter version ng brown. Ito yung black paint. And then, naglagay lang ako ng konti to create this other shade right here. Na ito na yung pinaka malapit dun sa ating sample. Mas madaling mag-mix ng lighter color tapos turn it darker. Then, a darker color to turn it lighter. So, yun ang ginagawa ko. Gradual mixing of light into black. Or black into light, sorry. Ayan. Para lang sigurado ako na pareho yung kulay. Alright. So, yung mga rubs dito sa ating bag, makikita natin na walang damage yung actual, walang damage naman dun sa actual
leather. It's just that yan siya. Meron lang siyang ganyan, no? Ayan, no? Namumuti siya, diba? So, dapat hindi. Dapat kakulay niya to. Now, minsan itong part na to, meron din tong mga discoloration. So, usually dinadamay ko na yan. Alright. Okay. So, lalagyan ko na ngayon ng konting paint. Try natin yung color niya. Ayan. Okay. So far, mukha namang ano siya. Sakto siya. So, ilalapit ko lang yung ating camera. Ayan, sa ating ano. There we go. So, nakikita nyo naman yung light part, diba? So, lalagyan na natin siya ng paint. So, pag sanay ka, makikita mo muna na parang lighter yung paint. Pero actually, hindi. Pag nag-dry na yan, pareho na siya ng color. Okay. So, that's one side. Done. Ginagawa ko din, para hindi rin ako masyadong mahirapan, is inaano ko rin siya. Para hindi mahirapan yung mag-blend yung kulay, bale. Minsan, nirarab ko lang siya ng isang beses. Just to even it out dun sa surface. So, ayan na siya. Ang gagawin natin, i-rub lang natin once down the line. Ayan. Ayan. Dapat maingat din sa pag-rub para hindi mahawa yung canvas. So, okay na siya. Ayan. The rubs are gone. Wala na siya. Alright. So, let's go to the other side. Ayan. So, itong other side. So, mag-ingat lang, no? Kasi baka mahawaan mo nga yung bag. The other side, ayan. Meron siyang puti-puti. Ayan. So, kita natin sila dyan, no? Ngayon, tatanggalin natin yung mga puti-puti na yan. So, tigyan natin ang konti. Paint. Okay. So, we are gonna do all, I am going to do all 4. Okay. So, nagawa na natin lahat ng corners ng bag and a little bit of the sides. So, wala na siyang, ayan, wala nang puti-puti. Sobrang nice na siya. Ayan, yung corners nito sobrang ayos na. There you go. Okay. So, wala na yung mga white. Ngayon, ang paint kasi, ito. So, pinaset ko muna yung paint, no, bago ako nag-continue. Ang paint, pwede kasi siya matanggal ng mabilis. So, kailangan natin lagyan ng finisher. There are different kinds of finisher. Tinatawag natin yung pang-gloss, ganyan. Meron tayo ditong satin finish, katulad nito. Meron tayong gloss. Ito, sobrang glossy siya kapag ginagamit siya. Right? And then, meron din tayo itong matte finish. So, for this bag, tinitignan ko siya ng mabuti. Hindi siya sobrang glossy. It's actually, siguro for me, parang pwede na dito yung satin finish. So, yun ang gagamitin natin, right? So, before we move on, so, kukunin ko yung aking satin finish dito. Ayan, sa satin finish. Shake ko siya. Kailangan talaga siyang i-shake. Okay, kailangan i-shake to. Ayan. Shake natin. Go. And then, I will use a different brush. Ayan. So, mga brush to, no? Hindi ko ginamit yung brush na ginamit ko kanina pa. Ayan. So, let's put a little bit here. Ayan. Alright. So, dahan-dahan lang. May dropper naman sila, yung parang spout. Parang opening nila is parang dropper. So, lalagyan natin yan sa ating finish lahat ng areas na nirevive natin kanina yung color. Okay? So, ito lang. So, I'm putting the satin finish. You need to make sure your brush is clean. Dahil, minsan, pag ang brush mo, pag nagsasatin finish kasi, or nag-finish minsan, may kumakapit minsan na paint. So, after each, time that you put any finishing on, leather paint, you have to wash the brush or really make sure na wala na siyang residue ng kahit ano pang paint. Ayan. So, rub lang natin ng konti. There we go. Ayan. So far, okay pa naman tayo. This is good. Ayan. So, lalagyan lang natin siya. Ayan. Rub natin. Ayan. So, it's going to stick to the bag now. Super ganda na nito after. Okay, lagyan natin yung isang part na ito. Yung dito may nakita akong puti-puti. Ayan, kanina. Ayan. Minsan, alam nyo, parang ilang drops lang, na yan. Pwede na for all the 4 corners. Kasi, kung tinignan nyo yung surface area ng pag-repair natin ng corner kanina, maliit lang naman siya. Parang ganyan lang. 1 to 2 inches lang na
na damage or na rubs. Yan, okay. So now, we're ready to go ahead and polish this bag. So, lalagyan ko na to ng konting conditioner and polishing para maging mas shiny yung kanyang leather. But today, since we only talked about the rubs then, I think that, you know, we can say na today, mission accomplished, nawala ang ating rubs. So, balikan natin. Corner 1, corner 2, corner 3, and corner 4. Thank you sa pagpapanood.